Kumikilos na ng husto ang magkapatid at tuwang-tuwa na nga sila matapos nga nilang makita itong si Mang Dolpo. Yun na lang kasi ang pinakasulid na magiging testigo nga nitong si Lorena matapos nga makausap nila itong si Mang Dolpo. Nakumpirma ni Mang Dolpo na kahit medyo malabo ang kanyang paningin ng mga oras na iyon ay kilalang kilala niya at nag-aninag niya ang pagmumukha. Ngunit sigurado siyang hindi itong si Carol Aston. Nakita niya, ngunit hindi siya sigurado kung babae nga ba ito at lalaki. Kitang-kita niya sa may di kalayuan, ngunit napansin din niya na huli na nga ang mga oras na nagpakitang muli itong si Carol kasama ang kanyang kapatid. Kaya natitiyak ni Mang Dolpo na walang kasalanan nga itong si Carol, siya nga lang ang napagbintangan sapagkat siya ang nakita ng naturang pulis. At dahil nga sa narinig nga ni Carol, ay tela siya ay nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Sa wakas ay magkakaroon na rin ng linaw ang lahat. Napayakap siya sa kanyang kapatid. Ngayon ay nagmamakaawa siya kay Mang Dolpo na magtestigo laban sa kanya nang sa ganun maging malinis ang kanyang pangalan. Ayaw niyang makulong, lalong-lalo na ayaw niyang mahiwalay sa kanyang pamilya. Ayaw niyang maging broken ang kanyang binubuong pamilya. Gusto niyang maging malinis ang kanyang pangalan nang sa ganun ay hindi na kailangan magtago nilang magkapatid at malaya na siyang gamitin ang kanyang tunay na pangalan na Carolina Aston. Subalit ang anak ni Mang Dolpo ay tela hindi papayag sa gustong mangyari nito dahil alam niya na maaring maging kapahamakan ito ng kanyang ama. Subalit dahil nga sa pagmamakaawa nga ni Lorena kay Mang Dolpo ay nakumbinsi din niya ito kaya naawa ang matanda at nagsabi sa kanya na handa siyang magtestigo para maging malinaw ang lahat at malinis ang kanyang pangalan. Kaya naman sa sobrang tuwa nga nitong si Carol ay napayakap siya dito sa kanyang kapatid na si Tristan. Sa wakas ay unti-unti nang mawawala ang bangungot sa kanilang nakaraan.